nasa 36 pesos per kilo ha. Yun ang akin pong nabasa. Ito na naman, meron na naman bulahan na naman sa gobyernong Marcos na ito. Tignan natin. Pero ito pong sulit rice na ito, 36 pesos pero sulit 100% broken. Sa mga hindi po pamilyar sa ganito pong usapin ng mga broken na ganyan, kasi nga po sa bigas, depende po doon sa kalidad at yung pong dami ng bito doon sa kanyang pangkabuuan. Yung pong pinakamahal ay yung pong long grain at 5% broken. And then meron din po dyan, whole grain din po pero 15% broken. Pambaboy yata yun eh. O kaya pang manok ang ginagawa nila ngayon. Kapag binanggit mo yung 100% broken, para itong mais na ginagawa mong kanin. Nasa linya ngayon si Cathy Estavillo. Maganda umaga, Ma'am Cathy. Good morning po. Hello. Good morning, Sir Ted. At good morning, Miss DJ. Good morning sa lahat na nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong programa. Opo, tuwan-tuwa po ang DA sa kanilang pag-aanunsyo, ma'am, na ngayon sa Kadiwa daw po makakabili na ang publiko ng sulit at saka yung Nutri-Rice. Tuwan-tuwa po sila na ito po available para po sa publiko. Ano po ang inyong masasabi dun, ma'am? Actually, Sir Ted at Miss DJ, itong sulit rice ay sulit sa broken promises. Grabe. Ngayon lang natin na sa pagiging agriculture country ng Pilipinas ay ngayon lang tayo nakakita, nakarinig na mismo yung gobyerno ay pinopromote itong 100% broken na tama yung binanggit mo kanina sa pag tinignan ay parang yung mais na, yung pagkadurog na ng mais at mismo yung mga retailers din. 5% na durog na bigas. Ito, ganito kasi, 45 per kilo, 5% durog na bigas. 40 pesos, 25% durog. 36 pesos, 100% durog na bigas na butil. Ano yun? Ano yun? Panglugaw na ata yan. Atin ay binabanggit na matumal yung bentahan kasi ang mga kapatid natin, mga mamimili ay syempre pupunta pa rin sila doon sa nakasanayan na nilang whole rice, yung hindi ganyan na talagang broken. Kaya itong gobyerno kung ano-ano na lang ang mga pakulo na ginagawa niya, ibig sabihin yung mga pakulo niya nung nakaraang taon, yung Kadiwa Centers na nagbebenta ng 25%, ng 25 per kilo, yung 29 pesos na binibenta sa ilang Kadiwa Center na ang mga nakakabili lang ay mga... Wait, tignan natin. Durog-durog yung butil niya. It's 100% broken. Ito yung 36 pesos. Tignan nyo naman itsura niyan. Pero sinaing na raw ito ng mga kawani ng Department of Agriculture. Sinaing na raw nila. Sinasabi nila, masarap at magandang klase daw itong bigas. Pinakita nyo ba? May pruweba kayo na sinaing ninyo, naka-live kayo, tapos kinain ninyo. Yan talaga yung mga butil. Ito naman yung Rice for All na binibenta sa halagang 40 pesos. Mas buo-buo naman yung mga butil niya. This is 25% broken. 25%. Ito yung itsura ng sulit rice. Kung makikita nyo, durog-durog yung butil niya. It's 100% broken. Pero sinaing na raw ito ng mga kawani ng Department of... Talagang pangguguyo. Vulnerable sector. Tapos yung isa pa na paglalabas ng Executive Order number 62 na mula sa 35% na tariff, pumuntang naging 16%, na ito, sinabi na naman nila noon na mabababa na hanggang 7 pesos per kilo yung bigas. Pero hindi nangyari, bagkus ay tumaas pa yung presyo ng bigas. Meron din silang Rice for All na 40 pesos, pero again, hindi nito napababa yung presyo ng bigas sa palengke. At itong sulit rice at Nutri-Rice ay isa na naman pakulo pagbungad nitong 2020. Pakulo na naman kasi hindi talaga mapanindigan yung 20 pesos na bigas. Yan kasi pambubudol, pangguguyo, unang-una pa lang. Saan? Kaming mga nanay ay talaga naman... Grabe, ang dami talaga naniwala nung panahon ng kampanya, no? Pag si BBM naging Pangulo, maging 20 pesos, yay! Ito po, magpakatotoo lang po tayo. Tingnan nyo pa, 6 days ago, tingnan nyo. Murang halaga ng bigas, malapit na. Ayan o, 6 days ago, murang halaga ng bigas, malapit na. Tapos, ngayon, ito pala yun. 36 pesos,
100% na durog. Dito dito po sa isyong ito ng mga presyuhan po ng bigas dito po sa Kadiwa na ito. Grabe Ito hong talaga. kanilang ipinapangalandakan ngayon na Sulit Rice. Sa akin po sa ganang mamamayan po, sa akin lang po ito sa akin pong personal po na opinion po. Hindi ko lang alam kung sino sasang-ayon sa atin dito. Para po sa akin, napakalaking insulto po nito sa mga consumer na Pilipino. Of course. Bakit ka ninyo malaking insulto? Kasi nga 36 ang sinasabi po dito sa balita, ito raw po ay 36 pesos. Yung pong sinasabi na presyuhan sa Kadiwa nito pong Sulit Rice na 100% broken. Na para bagang okay, gusto mo ng bigas na mas mura, Ito. yang mistulang mais na bigas ang kainin mo. Sa akin lang po ito parang di ba nakaka-insulto? Hindi lang sa'yo yan. Kahit sino naman yan, nakaka-insulto. May in-interview pa daw sila na okay daw, natutuwa daw sa murang bigas na ganyan. Siguro binayaran yun, in-interview na yun. Kung gusto mo Masarap pa din daw. Sabagay, pwede mong gawing garlic rice na ito. mura, ang kainin mo, yung kinakain Panghayop. talaga ng Hayop. Hayop. sabihin. Opo, Sabihin mo na, hayop. insulto po itong malaki kung talagang susuriin mo Pwede kasi sana dito, pakita nyo sa amin na itong isinasaing sa kusina ng inyong mga magagarang bahay. Secretary Chu, kayo unang kumain nito. Kayo ang unang magsaing nito. Kaya, sabi nila, nauna na raw silang kumain at nagsaing yan. Ang tanong, totoo ba yun? Kasi hindi naman natin nakita, basta sinabi lang. Kilala naman natin yung mga yan sa talamak na pangbubudol sa kanilang mga salita. Pagsisinungaling, kumbaga, sasabihin nga, inflation rate natin, bumaba, tumaas ang GDP natin. Pero mga taong bayan naghihirap. So paano kami maniniwala na talagang sinubukan nila yan? Pakain nyo ito Ah, sa lahat ng inyong kapamilya. yung, Itong gantong uri ng bigas. yung, Bilang halimbawa na ito pong inyong ipinapangalandakan po na Sulit Rice ay sulit. FM. With all due respect. with all due respect. Di po ba? 100% broken. Kahit nakita mo giniling na mais na yan Opo, 36 pesos. Sa amin nga dito, parang mahal pa ho yata ito. Wala na ho nabili nito. Hindi ba? Maliban na naman talaga kung sukdulan na talagang, walang-wala ka na talagang maisasain. Mapapamura ka sa mura at sulit ng quality ng Sulit Rice. Nagpapayag ka na po dito. Kapag ito ay sinaing mo, ang itsura niyan, ay parang, yung, white powdery substance? Ito epekto nung gumagamit talaga maganda pa nga ho, siguro mais, mas maputi pa mais Ang mais naman in fairness, kapag sinaing mo, yung mais Maputi. na giniling, maputi. Opo. Ito, anong kulay nito pag sinaing mo ito? Hindi po ba? Para bagang sa akin lang po, this is adding insult to injury, ika nga. Okay, anyway. Ano ba paano kala mo dito sa isyong ito, mga kapatid? Dito po ngayon sa presyuhan ng bigas. Maganda ho itong sinasabi ng Federation of Free. Hindi lang kasi nila hindi lang alam mo yun, hindi nila masabi or madiretso sige, etong mga bigas na ibinebenta nila yung mga nakuha nila siguro na mga reject. Yung alam mo yun, yung parang ang dating yung imported na mga bigas sa kanila yun. Yung retain na presyo, yun hindi yan na maibababa kasi maganda yung quality. Tapos yung mga kinukuha nila sa mga consumer, sa mga local rice planters natin, di ba, yung mga nakaano sa kalsada, hindi, yung iba dyan nasasagasaan talaga so kinukuha nila yun ng mura. Tapos ibebenta sa atin ng 36 pesos. Alam mo yun, tingin sa atin mga lang, parang mga manok. Ganun tayo kababa. Farmers maging ng sinag Ngayon, meron po na naman silang panibago, mga kapatid Okay? Panibago pong investigasyon
Parake na naman, tapos na yung mga unang investigasyon. Pinaharap na nga doon yung mga importers, di ba? Oo. At sila, para ba... Tas sila din, yung mga importers, sila din, kakilala nila yan, tauhan nila yan. Siyempre, kukuha sila, ganito kasi yan, ang nakikita ko dyan, yung mga importers na yan, sila din yan. Sila din ang may hawak niyan. Kasi hindi naman pwedeng sa pangalan nila or sila, or Marcos, or, or Romualdez, o kung sino man yan, sila din yung may hawak ng mga yan. Kasi ang tagal-tagal na yan. Unang sona pa lang ni Marcos Jr., anong sabi niya? Bilang na mga araw ninyo. Ganun ang sabi niya. Anong petsa na ngayon? 3 years na siya ngayon. Saan yung bilang? Tayo bilang yung mga araw natin. Kumbaga, alam mo yun, hirap na hirap ang buhay natin. Kumbaga, tayo ang kawawa sa ginagawa nila. Tayo ang bilang ang araw. Kakasakit tayo, malnourished tayo, namamahalan tayo, na-stress tayo. Pero sila, namamayagpag. Nagulat ang na sasarap ng kanilang meron palang importer, siya rin ang wholesaler at siya rin ang retailer. May ganon. Ang iba ho nakabase sa Mindanao. Hindi may ganun. May ganun talaga. Bawal ba yun? Hindi. Hindi bawal yun. Ako na yung importer, ako rin yung wholesaler, ako rin yung retailer. Hindi po bawal yun. Walang batas na nagbabawal sa ganun. Pero sabi nga nila, parang nakokontrol mo na. Hinahayaan naman ng gobyerno din yan . Ano magagawa ng gobyerno sa ganun pong uri ho ng negosyante? Magandang sinasabi nito pong sila Ginoong Montemayor, yung dating sekretary din po, si Leonardo, at ang kanyang kapatid na si Raul. Sa halip na maximum suggested retail price, di ba? Sinasabi nila. Opo, gawin yung MSIRP. Maximum Suggested Imported Rice Profit. Dito tayo sa totoo. Di ba? Kasi nga ang paliwanag nila, sila po mismo ay gumawa ng pag-aaral hango sa datos po na nanggagaling sa Philippine Statistics Authority, sa record ng Bureau of Customs sa imported rice, at maging ito nga pong record din mismo ng Bureau of Plant Industry. Hindi po ba? Pinayagan daw po ng gobyerno ang less than 20 big players na siyang naka-corner ng imported na 20 players na sila din may hawak. Rice. Kung saan po 13.5 billion hindi po manok at ibon ang bibili ng bigas. Pesos tariff tao. Savings ang nakuha nila na tantamount nga to windfall profits. Yan po ang sinasabi po nila. So, ika nila, hindi naman siguro... Anong akala nyo sa amin, ibon? Mahirap sa gobyerno na kwentahin itong gantong uri po ng kitaan doon sa importer pagdating po dito sa wholesaler, kasi may record naman kayo. Ngayon mag-iimbestiga na naman kasi yung tinutukoy nila, retailer na naman daw po ang may problema. Naghanap pa silang sisihin. Yan ang hindi mo maarok dito, baby girl, sa gantong usapin. Bakit itong mga taong ito nagsasabi na itong suggestion namin based on record? So, grabe, napakalinaw talagang ginagawang panggugoy. Pero yun ninyo, ang tingin sa atin, ibon o manok, hayop ang tingin nila sa atin. Instead na kahit papaano, yung bang, ano ba yung long-term na solution dito sa bigas na ito? Kung wala kayong magandang solution dito sa pagpapamura ng bigas na ito, wag na lang. Kasi nakaka-insulto na lang kayo . Tama na, tigilan ninyong kalokohan ninyo. Tapos mag-i-interview pa daw ng sasabihin masaya daw sila sa pagmumura. Kami naman talagang mapapamura kami sa inyo.